Hello guys and welcome back to Third Page Philippines. And now gawin po natin ang weekly horoscope para po sa mga kaibigan natin na merong Sun, Moon, and Rising na Capricorn. So kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and palike na rin po ng ating video. At kung nais niyo pong malaman kung ano po ang inyong Sun, Moon, at Rising at para saan po ito, sa dulo po ng video, meron po tayong link para dito. Kung naghahanap po kayo ng mga charms, crystals, incenso, ayan, private reading, and even yung spell works po, tulad ng prosperity spell, message me po sa Tarot Page Philippines Facebook page. Same name po tayo. And the link is nasa baba. Ayan, tandaan natin ha, yung mga readings po natin, they are for guidance purposes. May free will tayo, so let's use them wisely. So, Capricorn, kamusta ka na ba? Tingnan natin. Okay. So we have here is the Six of Pentacles tsaka Loyal Heart. Yan. So, ano na? Well, money will come easy talaga. Andun yung isa sa mga main focus mo ngayon is expansion in terms of finances. So, well, pero andun kasi na you're also, well, inaas ka ng universe. May part mo na nagtatanong. Ayan. So, mga tanong na sabihin natin yung ano ba yung mahihita mo along the way? Ano ba yung matatanggap mo? Kasi andun na may medyo napupuno. Siyempre 'di ba, focus mo nga finances. So medyo may part na napupuno ka sa mga tao sa paligid mo. Actually, this goes back way pa. So sino ba 'tong mga taong 'to? Well, there are people who yung mga tao na nag-misuse nung tiwala mo, nag-misuse ng trust mo. Paano in what way? Nagtiwala ka siguro financially, ayan. So medyo kailangang hugutin natin, i-call back natin yung energy. Kasi betrayal eh. Yung nakikita ko dito eh. Yung card mo, the Loyal Heart, the betrayal na napapansin ko dito. Alam mo yung naging mabait ka naman. Actually, naging maayos sa pakikitungo mo. Pero parang may mga parts ng questioning mo na bakit hindi man lang sinaalang-alang yung mararamdaman mo? Ba't hindi man lang inisip na meron na kailangan mo rin 'yun na pinaghirapan mo. Ano 'to, inisip na nakakasama siya sa budget? So, we're seeing here sa card mo na deep inside talaga may mga bagay na gusto kang baguhin, may mga bagay na gusto kang isaayos. And you are trying to find ways to make that happen. Naghahanap ka ng paraan para maganap 'yon, naghahanap ka ng paraan para maisakatuparan 'yun. Pero ano ba yung pumipigil kasi sa'yo? So we have here is the Knight of Wands and ayan, here and now. Yan yung cards mo ha. So, while your crossing card, andun kasi na don't doubt naman. Huwag mong i-doubt yung sarili mo na kaya ko ba to? Pwede ba to? Is this okay? Alam mo yung tipo ng masyadong pa rin sinasaalang-alang kasi yung ano yung mararamdaman ng mga tao sa paligid mo. Medyo tanungin kita, sila ba sinaalang-alang yung mararamdaman mo? Sila ba kinonsider nila kung ano yung nandito mo? Sila ba tinanong ka if okay ka lang ba doon sa mga ginagawa nilang desisyon? I-consider mo yon, di ba? Hindi kasi lahat ng tao ganun mag-isip, ha? Kaya sabi nga nung may nagsabi nga sa akin na givers should be the one to place limits. Kasi takers doesn't know their limits. So, ando na ikaw yung magsasabi, learn how to say no. Kung kailangan mo, sorry pero kung kailangan mo minsan mambara, gawin mo. Kung kailangan mo minsan diretsuhin, gawin mo. Kasi, tinry mo nang makipag-usap ng maayos, medyo matigas talaga yung muka. Parang pandesal na 3 araw na. Kailangan mo talaga ibabad sa mainit yun. Kailangan mo talagang pakuluan. Kaya may movie nga dati 'di ba, sa mga batang mga 90s na pinalabas na walang matigas na tinapay sa mainit na kape.
Ay talaga, wala ding matigas sa mukha sa ano, galit na Capricorn. Kasi it's time that you gain back, time that you call back your energy. Oras naman na kunin mo pabalik yung para sa'yo. Kunin mo pabalik yung karapat-dapat na tine-take in mo. Hindi puwedeng thank you na lang. Nasa mundo tayo ng balanse. We give, we receive. So that's the law of giving and receiving eh. Actually, hindi mo nga ginive eh. Borrowed yun eh. Pinahiram, hindi mo responsibilidad sila. Nagkataon lang, siguro nung time na yun, medyo maayos ka pa, you're free, you're good to go. So, ando na, nag-try ka maging mapagbigay. Nag-try ka, naging mabait. Nag-try ka na subukan. Kaso nga lang, ayun nga, may mga tao talagang susubukin ka talaga. Yun yung nakakainis dun eh. Yung akala nila, ay siguro kapag ano, hindi naman magre-react 'to. Akala lang nila yun. Ano ba kasing crown mo ngayon? Ten of Wands tsaka 31. Why or bakit? Ano naman, simple lang naman, 'di ba? Gusto mo na sa ngayon, isa sa mga desires mo is 'tong week na 'to. Oy, by the way pala, pang ano 'to, September, baka malimutan ko, September 25 to October 1 'tong reading na 'to. Andun yung part na ano, na paano ko ba put into the right words? You're hoping, nagwi-wish ka, nagdadasal ka na yung mga nangyayari ngayon will be fully in line doon sa plan ng universe para sa'yo. Na kasi meron kang goal eh, may target ka, meron kang gustong ma-achieve, and the universe is starting to make things right para sa'yo. Andoon na gumagawa siya ng paraan para mapunta ka or mailagay ka doon sa path na kung saan para sa'yo 'to. So, what can we say? Hindi naman masama 'yun eh, kasi gusto mo lang naman is you have the resources, the people, mapunta sa tamang kumbaga dumating sila sapat para ma-maximize mo. Pero ang pinapaalala din sa'yo itong ng ano, ng cards mo, sa yung desire card mo, is also question, ano ba yung ano ba yung purpose din ng universe para sa'yo? Ano ba yung plan niya? Kasi with the 10 of Wands, kita mo siya, minsan kapag nasobrahan ng panggatong, namamatay din yung apoy. Magkakaroon ng parang roller coaster, bababang bigla. Tapos medyo mahihirapan na ibalik sa tama. So, eto na yung point na pinapaalala sa'yo ng cards na, uy, as desire mo na, medyo mag-reflect ka rin. Baka naman you're overdoing it na. Na baka naman hindi to in line doon sa ibang, kumbaga, get advices as well. Kasi, well, meron ka ng mga pinagkakatiwalaang mga tao. Um, Alam mo yung, wag mo i-justify. Paalala nga, mali ay mali. Sobra is sobra. Walang rason o wala kang mabibigay na dahilan na, "Uy, ano kasi ganito, baka ganyan." Baka masarap yan kapag nilaga, inuulam. So, learn how to make those necessary adjustments din, ha? Ano bang nasa ano mo, foundation mo? Okay, Five of Pentacles and happy, happy. Sometimes kasi, totoo naman, ang sarap gawin ng isang bagay sa buhay na masaya tayo na ginagawa natin yon. Ang sarap na yung pinagkakaabalahan natin is malapit sa ating puso. Pero sometimes you need to be practical, Capricorn. Oo nga, masaya. Pero is it also worth your time or kumbaga investment ba 'to? Kasi magkaiba 'yan ginagawa natin, ha. May investment, may liability. Yung investment, may bumabalik sa'yo, higit sa binigay mo. Yung liability, 'yan yung mga tipong gagastos ka. So example, kotse, sabihin natin. Magiging investment siya kung gagamitin mo siya for a business.
Puwedeng sabihin natin ginamit mo siya for taxi or Grab o sabihin natin for delivery services. Liability siya kasi gusto mo lang pumorma. Pero yun yung passion mo, sabihin natin kotse. So, learn kung papaano mo ipoproseso o papaano mo ipoposisyon yung sarili mo na, "Ay, eto dapat 'to, puwede ko siyang i-manipulate para maging maayos or magkaroon siya ng silbi or magkaroon siya ng, let's say, income in my behalf." Yun yung mga kailangan mong pag-isipan. Kasi sometimes hindi dahil happy ka sa bagay na yun, kailangan mo i-keep. Some happiness, is actually a distraction doon sa ultimate goal mo, doon sa target mo sa life. Wisdom ang kailangan mo dito. Ano bang recent past kasi? 7 of Pentacles, tapos 15. Message na battle. Well, siguro talagang tinamaan ka ng retrograde lang naman din. And actually, meron pa tayo may shadow retrograde pa tayo ng Mercury tsaka Venus. So, medyo may mga babalik-balik. May mga magpaparamdam pa dyan, mga babalik-balik. So, yeah, andun na. Actually, you made the right decisions na parang hindi mo masyadong entertain, hindi mo masyadong bigyang pansin yung mga tao. Pero may mga iba kasi na nagpaparamdam. It's because it is there or they are there to teach you lessons na hindi mo napansin along the way during the course ng experience or connection mo sa kanila. Pwedeng masyado ka naging libre, masyado ka naging open, then it's time that you learn na binigyan ka ng chance ng universe. Ano yung mga naging sobra mo, ano yung mga naging kulang mo, ibalanse mo. Kaya nga binalik sila para magkaroon ka ng retake. Kumbaga sa exam, binibigyan ka na another chance para ipasa to. And some of you have failed, pero most na-gets yun na. Hindi nyo na hinayaan na you will be doing o gagawin yung mali na mauulit-ulit. Kasi laki ng impact ng mga taong to sa past mo in terms of your finances. So, expect mo rin na may mga magpaparamdam pa ulit kasi andun na na sabihin na natin, akala nila makaka-part 2 sila or part 3 sila sa'yo. But this time, gamitin mo yung opportunity na yun to corner them to your advantage naman. So, ano ba yung future na ikaw? Nung, kumbaga, evolution mo. So, we have your 41 soulmate. Ay, punyat. Ay, 41 soulmate. Tsaka the Fool. Ala, congrats to those who are single in the House of Capricorn. Welcome a possible relationship, possible emotional attachments, possible na changes in terms of sabihin natin sa mga connections mo. Now, we're also seeing here din kasi sa card mo na sana nakikita ko, 'di ba? Oo. Laki mong harang diyan. Ayun. So, nakikita na natin dito sa cards na 'to na andoon na the universe will actually open your emotions. Naging bato-batuhan ka rin for quite some time Pero ito kasi yung emotions na hindi mo akalain na gagamitin mo. Kasi ang dating neto negative in terms of standards ng mundo. Kasi parang ang labas nito pag ginamit mo emotions na to, selfish ka, self-centered, makasarili, self-absorbed. Actually, hindi. Hindi gano'n ang effect, ang labas. Ang labas nito kasi andoon na siguro yung pinakamagandang term, self-love, yung magamit ko. Using kumbaga, focusing yung limelight, focusing it sa sarili mo na ako naman, it's time that I will be the one na magiging center of attraction, sabi mo nga. So, yeah, yun yung balak ng universe. And with the card of the Fool, anything is possible. So, magandang reset ito para sa'yo in certain aspects ng buhay mo. Magandang panimula ulit to.
Kumbaga zero out yung utang, so 'wag na umutang. So, ano ba yung physical environment mo? So, we have your number 6, not for you, tsaka the lovers. Nakakainggit talaga 'no. Ito mga para sa mga singles 'to, eh. Nakakainggit talaga na parang andoon na ano, na sabi na, ang sarap ma-inlove. Totoo, ang saya na magkaroon ka ng affection, yung sabi nga nung sa Moulin Rouge, yung gustong-gusto kong sinabi dun, ano ba? To love and be loved in return is the greatest thing you'll ever learn. So, totoo. Pero okey lang naman, 'wag mo madaliin ha. Kasi andoon na with the card of the lovers in reverse, alam mo namang marami ka pang ibang kailangang ayusin, marami ka pang ibang focus, meron ka pang mga tasks at hand and responsibilities na kailangang bigyan mong pansin. So, ang hirap magbasa may mga pusa nanggugulo. So, just allow yourself to flow. Kumbaga, you know your priorities, alam mo yung dapat mong unahin. It will come. Darating siya. Siguro, yung time na hindi mo pa inaasahan, baka doon pa siya dumating. So, kung if you're in a relationship, it could be a help na hinahantay mo, na inaasahan mo. Yung mga tipong hindi ka nanghihingi pero kusang dumarating sa'yo, yun yung pinapakita nito sa physical environment mo. Tingnan natin ano bang connection to sa emotions mo. So, we have the Page of Swords and Time to Go. Alam mo, ang isa sa mga advice din ng cards dito sa'yo is andoon na ano, na paano natin ipu-put into the right words? Um, bigyan mo ng alam mo yun, moving forward. Do'n tayo sa moving forward stage. Kasi iniisip mo na the past will repeat itself. Puwede. Yung nararamdaman mo, puwede mangyari na maulit siya, yung nakaraan. Pero ito yung paalala, mauulit siya kung hahayaan mo. Mauulit siya kung magiging syunga-syungaan tayo sa mga bagay-bagay. Learning from the heart is also important. Kasi sabi nga, the heart is deceitful above all things. Sa lahat ng bagay sa mundo, yun yung tuso, yung puso natin. Ano bang hopes and fears mo? 7 of Cups and Serendipity. Hopelessly romantic lang tayo? Hoping too much, ganyan. Umaasa ng malala sa mga bagay-bagay. So, there's nothing wrong. Kasi 'di ba, hope keeps us alive eh. Yung hope ang tumutulong sa atin para makalaban tayo, gumalaw tayo, yung pag-asa. But andun kasi na sabi nga, lahat ng sobra masama. Kaya nga buti na 7 of Cups. Andun pa rin na gumamit ka ng karunungan kasi hindi dahil sabi nga 'di ba, hindi lahat ng flags ng mga banderitas party 'yan, iba diyan red flag. So, you're still hoping, you're still ano pa rin yung part na karamihan sa mga single sa inyo na you are ano yung romantically, may term yun eh, mutang ko. Yung hindi man desperate, hopelessly romantic. Kaya ang bait mo sa mga tao eh, kasi andoon na may part na gusto mo sana good karma yung dumating sa'yo o it's your way, parang pamamaraan mo para magsabi na, "Uy, eto yung ginagawa ko sa'yo, sana suklian mo din." Ayan, still a hope and wala namang masama dun. So, ano bang immediate future mo? So, meron tayo itong Clean It Up tsaka The Emperor. Ayun lang talaga. Minsan talaga learning to listen can can help. Pero hindi lahat sa lahat ng oras ha. Kasi ang dami kasing
gano'n-gano'n, salita-salita sa paligid mo na hindi naman nila alam talaga yung buong sitwasyon. Parang sabihin natin ng pangit ng term, mga mamaru, hindi mawawala, hindi ka tatantanan niyan. Laging meron 'yan. Ang pinapaalala sa'yo ng universe kasi dito, andoon na ano, na make sure kasi may mga darating gano'n, eh. Magkakaroon ka this week ng point na makikinig ka sa sasabihin nila, pero maglagay ka ng filter. Kasi may mga tao na may papasok ulit sa life nyo na magiging distraction nyo. Andoon na nanakawin yung atensyon nyo, andoon na bibigyan kayo ng ibang iisipin, pero be sure to maximize kung ano yung nasa paligid mo. If you need assistance, then why not, di ba, hingi ka? Kasi dito itetest yung sa inyo sa Capricorn, itetest yung tinatawag nating leadership capacity nyo. At maraming klase ng leadership. Go ahead and learn those. Okay? So naway nakatulong po ang readings natin sa'yo at tandaan yung mga naging readings, they are for guidance purposes. So, may free will ka, gamitin mo ito na maayos, okay? At kung bago ka sa channel, please do click on the subscribe button, bell notification, and give this video a like. At kung gusto niyo pong suporta na mas sumago pa ang ating channel, paki-click lang po yung join button sa baba o yung thanks na may heart. At sa mga charms, crystals, insenso, ayan, kahit mga spell works po at private reading, pwede nyo po akong i-message po sa Tarot Page Philippines Facebook page. So, same name po tayo and same picture. So, Capricorn, maraming salamat sa'yo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. Naway, magkita tayo very soon. Laging tandaan, be safe. Goodbye for now. Thank you.